Ang Marvel Cinematic Universe ay nagsisimula sa Iron Man 1. Si Tony Stark ay isang bilyonaryo na henyo na nagdevelop ng armas. Isang araw ay nahuli ng mga terorista at kaya siya ay bumuo ng kanyang sarili ng isang prototype na Iron Man suit bust sa labas. Mula doon napagtanto mo na ang mga mahigpit na armas ay nahuhulog sa maling mga kamay kaya nagpasya siyang huminto sa paggawa ng mga armas at sa halip ay gumawa ng isang Iron Man suit. Pumunta siya doon upang labanan ang lahat ng mga terorista ngunit ang kanyang kasosyo ay ang nagbebenta sa mga terorista kaya siya ay bumuo ng kanyang sariling Iron Man suit. Ang dalawang ito ay may away. Long story short, panalo si Iron Man at para siyang screw secret identity. I'm Iron Man. The Nick Fury comes off Sam Jackson. He's like I'm building the Avengers. Stay tuned for that later. The Incredible Hulk. The generic Hulk backstory. You know it. Bruce Banner blasted with gamma rays. Kapag nagalit siya naging higanteng berdeng galit na halimaw sa Iron Man 2. Si Iron Man ay isang superstar ngunit si Mickey Rourke sa Russia ay gumawa ng sarili niyang Iron Man suit. Binigay niya ang isang ito na letigo sa mga isyo sa kalusugan ni Tony. Ang kanyang kaibigan na si Don Cheadle ay kumuha ng isang Iron Man suit. Kinuha ito sa US military. Siya ang naging war machine pero si Mickey Rourke ang naghack ng suit kaya Black Widow's got a busting. She's been posing as Tony's new secretary after his last one. Pepper Potts. He started dating and promoted her to CEO. Black Widow unhacked scene so Iron Man and War Machine team up. Ilabas ang lahat ng drones. Make your work show up with a new whip suit but they Dragon Ball Z bin battle. Blast him and the day is saved. Next up is Thor. In the magic realm of Asgard lives for the literal god of kulog mula sa Norse mitolohiya ang kanyang kapatid na si Loki. Ang Diyos ng kalokohan ay nakumbinsi siya na bugbugin ang ilang mga troll ng yelo ngunit nagalit ito sa kanyang ama na si Odin kaya pinalayas niya ito sa lupa na tinanggalan ng kanyang kapangyarihan. Ipinadala ni Loki ang maninira para pasabugin ang New Mexico. Nilabanan siya ni Thor ng walang kapangyarihan. Gets totally wrecked but that makes him worthy somehow. With a martelly flies back. Boom. Thunder powers easily beats up distinct kisses. Natalie Portman flies up there. Binugbog ang kanyang kapatid na si Loki's hanging on but then he's like screw you guys I'm out. Next is Captain America. Nais ni Steve Rogers na lumaban sa World War II ngunit siya ay isang super wimp. Ngunit siya ay may maraming puso kaya ang mga siyentipiko tulad ng hey gagamitin ka namin iturok ka ng super steroid. Boom. Captain America. Kaya Captain America laban ang mga Nazi ngunit sa isang misyon ng tren ang kanyang matalik na kaibigan na si Bucky ay nahulog sa niebe o hindi habang ang Nazi na ito ay natagpuan ang mahiwagang asul na kubo na ginagamit ito upang gumawa ng mga baril ng laser at siya ay tulad ng Yes Crew Hitler Hail Hydra. Gumawa din siya ng ilang mga super steroid ngunit nag-backfire ito at nakuha niya ang Red Skull or reticles. Isang hukbo ng mga baril ng laser at ito ay naglalaro ng super laser na bagong Garnet kaya natalo si Captain America doon. Ang mga piloto ng sasakyan ay masyadong malakas. Ang tanging paraan lamang na mapupuntahan niya ay bumaba kaya bumagsak siya sa Arctic kung saan sa modernong panahon ay nade-frost nila siya at parang Nick Fury. You'll welcome to the future now. It's the Avengers. Shield found the magic cube so they do some science on it but boom open up a portal and Loki shows up. He's got a cool new scepter. Used it to brainwash hot guy. Takes the cube and gets out of there. So Nick Fury is tulad ng pag-assemble mo ng Avengers na nakuha namin si Iron Man, Captain America, Black Widow ay hinanap si Bruce Banner at lahat sila ay tumatambay sa lumilipad na sasakyang panghimpapawid na ito. Tumingin siya ay gumagawa ng mga mababangki na bagay ngunit sila ay sumama at binugbog siya. Si Thor ay pumasok kahit na humawak at siya ay like you brother you can't conquer Earth not cool but Iron Man and Thor fight because they've never met before kaya nahuli si Loki pero si Hawkeye still brainwashed. Pumasok doon. Boom explosion makes the Hulk out so Thor has to fight the Hulk. Black Widow sa brainwashes Hawkeye and namatay si Agent Coulson. Bagamat bumalik siya sa palabas sa TV ngayon sa New York. Look he's opening a portal to space where the army of jet ski riding alien come in. They also have space whales so the Avengers assemble. Bumbang pow beat all the aliens. Sino ang humawak kay Loki? Bam mahina ang Diyos na si Iron Man ay humawak ng isang nok at inihagis ito sa portal na humila sa alien mothership. Sa kabutihang palad lahat ng mga dayuhan ay konektado sa wifi nito. Dinala nila si Loki sa space jail at pagkatapos ng mga kredito nakita namin ang fanos kung sino siya magiging malaki mamaya. Iron Man the 3rd of May. Isang bagong terorista na tinatawag na Mandarin Tony na parang lalapitan mo ako bro kaya pinasabog niya ang kanyang bahay.
Nakasuot si Tony sa kanyang suit bagaman lumipad palayo ngunit naubusan ng baterya si Iron Man, iniwan niya ito kasama ang batang ito habang siya old school style, but the Mandarin turns out is just an actor. The real bad guy is Guy Pearce, who's got some complicated plan involving fire powers. Dude, Tony suit still charging, but then he remember, oh, I've got like a million suits in my garahe at sila ay lahat ng remote control, kaya nakipag-away siya kay Guy Pearce kung saan nagpalit siya ng suits at dumb story short nanalo siya ngayon for Dark World, kaya parang ang Dark Elves ay nagkaroon ng super powerful na ether, kailangan ni Thor ng tulong ni Loki kaya na-bust siya. Sa labas ng kulungan para sa isang maliit na kapatid na lalaki adventure time, tumingin siya ay pinatay ang kanyang sarili sa pagliligtas ng 4 Dark Elves na tumungo sa London para sa convergence ng mga mundo na gagamitin ng ether upang sirain ang universo o anumang autoridad na mayroon siyang laban, ngunit mayroong maraming mga portal at mahabang kwento. Maikling panalo si Thor maliban kay Odin. Ay pinalitan ni Loki. Oh man, what a trickster, and they give the ether to Collector, who's that you'll see now Captain America the Winter Soldier. Nick Fury assassinated by this guy with a robot arm. It's the Winter Soldier. Turns out Shield has been secretly kinuha ni Hydra, kaya't ang Captain America big elevator fight ay kailangang lumabas doon at kinuha ang kanyang bagong matalik na kaibigan. Ang Falcon ay lumaban sa Winter Soldier, ngunit ito ay matalik na kaibigan na si Bucky na nahulog sa tren ng nyebe kung siya ay nakuha ng si Hydra at ang mga Russo na nagbibigay ng mga super steroid at na brainwash na si Nick Fury ay nakaligtas, kaya nabaril niya ang pangunahing kontrabida, ngunit ang Helicarriers ay inilunsad na sila ay magpapasabog sa mundo o kung ano paman, kaya ang Captain America ay sneaks on board na i-reprogram sila upang pasabugan ang isa't isa na mayroon siya para labanan ulit ang Winter Soldier. Pero parang, ikaw lang ang kaibigan ko Bucky, I'm not gonna fight you, so they crash. Bucky save them and then walks off into the distance. Now it's Guardians of the Galaxy. Peter Quill, kid in the 80s mom, namatay sa cancer na dinukot ng mga dayuhan. Lumaki siya bilang isang maalamat na outlaw Star-Lord na mahilig sa 80s music. Nakahanap siya ng isang talagang mahalagang globo, ngunit gusto ito ng masamang asul na lalaki at nagtatrabaho siya para kay Thanos na may 2 anak na inampon. Ang asul ay Nebula at ang Greenland's Gamora. Gamora find Quill first, grab the orb, but Rocket, Raccoon and Group the Three are there bounty hunting Quill, but the cops come and everyone went to jail. In jail they meet Drax, which family was killed by the blue guy, but the morons like you, I don't even like him. In fact, I'm trying to be a good guy ngayon, kaya nagtutulungan sila para makaalis sa kulungan at dinadala nila ang orb sa Collector at ipinaliwanag niya ang tungkol sa Infinity Stones na napakalakas na mga bato, ngunit hindi nila kailangang maging hugis bato. Ang Tesseract ay isa at ang Ether ay isa pa. Ito ay ang Power Stone at ito ay medyo bago ng isip. Pagkatapos lamang na lumitaw ang mga masasamang tao sa maikling kwento ay kinuha nila ito, kaya ang asul na lalaki ay kumikinang nalila ngayon malapit nang sirain ang planeta, ngunit ginulo ni Peter Quill. Hinahamon sila sa isang sayaw habang siya ay ginulo. Hindi nila natatalo ang Power Stone. Bill ay kinuha ito at magkahawak sila ng kamay, kontrolin itong pasabugin ang masamang tao na ibinibigay nila sa Nova Corps Ons, at kung may ibig sabihin iyon sa iyo, Group save the team sa pamamagitan ng pagsasakripisyo ng kanyang katawan, at grupo ay nakaligtas sa mga baby group na ito ngayon ay sobrang cute. Ngayon Avengers Age of Ultron, the Avengers sa isang misyon na sinusubaybayan ang setro ni Loki sa Hydra base na ito, kung saan mayroon din silang super twins na Quicksilver na sobrang bilis at Scarlet Witch's psychic, ngunit nakuha nila ang setro. Napagtanto nila na magagamit nila ito upang lumikha ng artificial intelligence na tulad ni Tony Stark na gumawa tayo ng isang super robot para iligtas ang mundo, ngunit si Ultron ay parang may mas magandang ideya na sisirain ko ang mga Avengers na ni-recruit niya. Ang super twins at ang Scarlet Witch ay ginugulo sa kanilang mga isip kasama si Bruce Banner, kaya siya hulks out ay nagsimulang rampage ng lungsod at Iron Man ay kailangang pumasok na may Hulkbuster armor na kung saan ay halos epektibo. Stone the Mind Stone, he put that on there just for some extra seasoning. Super Toons realized Ultron's gonna destroy the world, so they turn on and become good guys. The bodies flying off. Long story short, the Avengers get it, only this time we agreement with my virtual butler app Jarvis. It works. They create a good guy, he names himself Vision, but Ultron's gonna let up the whole town of Sokovia. Euthanize a media army. Ang Avengers fight a bunch of robots. Super sweet slow-mo one take action scene. Ganito ang hitsura ng isang ito. It's
It's been a long story short, panalo sila but all trying to add another body. Oh, walang bumaril Quicksilver. All sorry Quicksilver, mas cool ka sa X-Men movie anyway. Ultron drops the meteor so Iron Man and Thor have to double penetrate it. Boom blows it. Nakakatipid sa araw na napunta si Hulk sa isang eroplano. Kahit papaano Blackwood ay parang babalik siya ngayon dahil sila at si Bruce Banner ay medyo may romansa, ngunit binabaan siya nito dahil kailangan ni Hulk ng ilang oras na mag-isa. Pagkatapos ay bumuo sila ng isang headquarters ng Avengers kung saan mayroon silang lahat ng mga bagong mukha na ito. Now basically the B-list hero. Speaking of B-list, it's Ant-Man. Paul Rudd plays Scott Lang, the burglar with the heart of gold. Long story short, nakilala niya ang scientist na si Hank Pym na nag-imbento ng Pym particle na nakakapagpaliit ng mga bagay, ngunit ang masama na isip ng lalaki na gagawin niya itong sandata at ibebenta, kaya kailangan niya si Scott na maging Ant-Man at magnakaw pa rin siya sa impossible. Pero alam ng masamang tao na darating siya, isinuot niya ang kanyang yellow jacket suit, lumiit sila at mag-away sa kwarto ng kanyang anak na sobrang epic hanggang sa mag-zoom out ka. Si Pink ay may anak na babae. Hope. Long story short, nagkaibigan sila ni Scott at ginawa niya ang kanyang anak na babae ng wasp suit, kaya siya ay nasa sequel ngayon ay Captain America Civil War. Habang inililigtas ang mundo, isang araw ang Avengers ay aksidenteng sumabog ang isang gusali, kaya gusto ng United Nations na maglagay ng lahat ng uri ng mga regulasyon sa kanila na tinatawag na Sokovia Accord. Si Tony ay talagang para dito. Sa tingin niya ay mabuti ang pananagutan, ngunit tulad ng Yo, kailangan nating maging malaya na gawin ang anumang gusto natin ay ang Avengers sa United Nations. Ito ang hari ng Wakanda, ang kanyang anak na si Prinsipe T'Challa, ngunit isang bomba ang sumabog o hindi kung sino ang pumatay sa kanyang ama na siyang bomber. Ito ay ang Winter Soldier na si Captain Bucky, ngunit parang human ito ay hindi ako kinukuha, kaya tinulungan siya ni Kapitan na makatakas kundi ang Black Panther. Hindi nagtataka kung ang Black Panther ay masyadong jolly, gusto nilang subaybayan ang masamang tao, ngunit si Iron Man ay nagpapakita na parang tatapusin mo na, nilalabag mo ang lahat ng mga patakaran na kailangan mong pumasok at mayroon siyang kakampi. Ito ay gagamba man o siya ang gumawa nito sa'yo. Ang Spider-Man ay si Peter Parker na nilaktawan namin ang kanyang pinagmulan na kwento dahil nakita namin ito ng 100 beses, ngunit ngayon ang lahat ng mga superhero ay pumili ng isang panig at ito ay isang superhero Civil War highlights. Ant-Man can grow super big and more machine, he gets blasted and oh no, he falls really hard. All he survives but he is legitimately very injured anyway. Captain Bucky tracking the bad guy. Iron Man's doing it to realize they may right calls a temporary truce, but when they got there they played the security video of when kay Tony Stark namatay ang mga magulang sa isang aksidente sa sasakyan, ngunit hindi ito isang aksidente, ito ay isang pagpatay na ginawa ni Bucky. Ubo, tulad ng human siya ay na brainwash. Ito ay hindi binibilang, ngunit tonelada tulad ng hindi wala akong pakialam, kaya ang mga taong ito ay may malaking away at in the end Cap powers down the Iron Man suit and he's like, you'll forget this, I'm retired now. It is Doctor Strange. Doctor Si Stephen kakaiba ay hindi rockstar surgeon, ngunit isang araw ay naaksidente sa sasakyan at ang lahat ng kanyang mga kamay ay tapos na ang kanyang karera sa pag-opera. Pumunta siya upang makita ang guro na ito na narinig niya ay maaaring magpagaling sa kanya at siya ay tulad ng Ye, maaari kang pagalingin sa pamamagitan ng pagtuturo ng iyong magic ball acid trip through the cosmos. He's like Ye, teach me magic. Luckily he's a fast learner because of all those years of med school, but there's an evil wizard with some generic evil plan. Inaatake niya ang Sanctum at Doctor Strange has to defend it with the cloak of levitation. Long story short, may laban sila sa pelikulang Inception tapos bumaba yung guro pero nasaksak siya at para siyang Doctor kakaibang kailangan mong umalis sa Wizards ngayon at kailangan niyang lumipad sa Dark Dimension kung saan nakilala niya si Dormammu. He's like, human, leave Earth alone. Dormammu's like, I'm just gonna kill you immediately, but Doctor Kakaiba ay bumalik agad. Ano bro, ginagamit ko itong kwintas na ito para gumawa ng time loop na nakulong ka sa sandaling ito kasama ako habang walang hanggan, kaya Drew mom who kills him an infinite number of times. Finally nagsawa na siya, parang sige aalis na ako Earth alone so the day is saved, except this one friend is mad for some reason, gonna be the villain in the next one. It turns out that necklace holds an infinity stone, the time stone. Now it's Guardians of the Galaxy Volume 2. They meet this guy named Ego. Sino si Peter Quill? Space Dadwa. Siya pala ay isang napakalakas na sinaunang celestial. Mayroon siyang isang utusan na nagngangalang Mantis.
Tinatawag siya ni Drax na pangit kaya mag-ingat sa romance spot na ito, siya pala ay masamang gustong asimihan ng sansinukob na kailangan nilang sirain ang planeta utak. Baby Groots ang tanging isa sapat na maliit para makababa doon at sa kasamaang palad ay gusto niya talagang pindutin ang maling pindutan, ngunit pagdating ng crunch time ay pinili niya ang tamang bomb blows up ang planeta ng magkapatid sa pamamagitan ng paraan ng bagay na karamihan ay sumasang-ayon sila na huwag magpatayan. Sa ngayon ding Baby Groot ay lumaki sa teenage ngayon Spider-Man Homecoming pagkatapos ng mga kaganapan ng Civil War. Tony's like, you don't be an Avenger, just lay low, be a friendly neighborhood Spider-Man, but he does give him a sweet super suit with all this cool Stark tech and spider. Tambay ang tao na wala kang masyadong alam, pero isang araw nalaman niyang nahati ang Vault sa kalahati nitong fairy Spider-Man na ito ay hindi kayang hawakan ni Iron Man, kaya kailangan ni Iron Man na iligtas muli ang kanyang puwitan. Parang okay bata, ibalik mo sa akin ang suit mo, regrounded. Kaya tanong ni Peter Parker ay crush a homecoming towards out her dad is the Vulture, though what a coincidence. Vulture beats him up, but as he's flying away his wings are damaged. Oh, he explodes. Spider-Man runs in there and Forrest Gumps him to safety. Tony's like, hey, you did exactly what I told you not to, and it all worked out. You want to be a real Avenger? And he's like, yeah man, that bad be cool, but I got to finish high school first. I'll see you after college. Now it's Thor Ragnarok, literally the best movie ever made. When he gets bumalik sa Asgard, Odin's acting real weird. He figure out it's his brother Loki and they find their dad out in Norway. He's like, sorry my sons, I'm dying. Also you have an older sister named Hela who is the goddess of death, kaya namatay si Odin at lumabas si Hela looking Hela fine. Sinubukan ni Thor na martilyo ang kanyang kapatid, ngunit pinigilan niya iyon at nabali ang kanyang martilyo. Hindi sila nag-teleport palabas doon, ngunit sinundan niya sila palabas ng Bifrost at bumagsak si Thor sa basurahan na planeta na binuhat siya ng sexing lasing na scavenger na si Valkyrie ay nagdala. Before the Grandmaster, he's gonna make Thor fight as a gladiator and he has to fight the champion who is the Incredible Hulk. What? Yes, I know that guy, but Hulk wants to fight, so this two duke it. Long story short, it's kind of a tie. Thor gets ang kwento kung paano bumagsak ang Hulk dito pagkatapos ng edad ng Ultron, kaya pumunta si Thor doon at ginampanan ang mensahe ng Black Widow na nagpabalik kay Hulk sa Bruce Banner na kailangan nilang tumakas sa malaking portal, ngunit kailangan nila ng bagong barko para makuha nila si Loki para tumulong magnakaw ng isang maganda little brother adventure. Samantala sa Asgard, Hel has took over, earning her name the Goddess of Death, but Thor shows up. The challenger get his eye caught. What? He has a spirit vision with Odin. It's like, father, I can't beat her without my martilyo. He's like, ano ka ba, ang Diyos ng mga martilyo na parang oo tama na nagkaroon ng Thunderboom at si Thor ay kick and butt na parang hindi pa natin siya nakita dati. Ito ay matamis sa kasamaang palad. Hela's basically invincible because she draws her power from Asgard, so Thor's like maghintay ng isang segundo sa halip na itigil ang Ragnarok. Mabuti ito ay dahil siya sa narok ay pumunta si Loki at hinawakan ang mga sungay na kanyang nadadaanan sa Tesseract na tiyak na kukunin pa rin niya at itinapon ang korona sa apoy at oras na ng Ragnarok. Baby yeah, this guy beats Hela. Maybe she survives from Infinity War, makikita natin, ngunit tiyak na sisirain niya ang Asgard. Ngunit nakatakas ang Asgardians at lumulutang sila sa kalawakan. Ngayon ay Black Panther na, kaya si T'Challa ay hari ng Wakanda, isang mahirap na bansa sa Africa, ngunit lihim na napaka-advanced na lipunan nito dahil sila ay nakakuha ng isang bungkos ng vibranium. Ang hari ay naging itim na panther sa pamamagitan ng pag-inom ng katas ng bulaklak na nagbibigay sa kanya ng alam mong superpowers. Dalawang Cholas na namatay si tatay noong digmaang sibil, kaya ngayon ay nagkakaroon sila ng opisyal na tradisyonal na seremonya ng pagpili ng hari na formalidad lamang maliban sa isang challenger na palabas. Puppet Killmonger, his long-lost American cousin. He beats T'Challa and rule our rules. Killmonger the new king. Long story short, nakaligtas si T'Challa. He comes back, beats Killmonger, and even though Killmonger was a bad dude, T'Challa understands kung saan siya nanggaling, kaya pumayag siyang tumulong sa iba pang bahagi ng mundo na may alam kang humanitarian aid at mga bagay-bagay. Ngayon sa kabuuan ng lahat ng mga pelikulang ito, nagkaroon ng malawak na balangkas ng Infinity Stones. Si Thanos ay tahimik na sinusubukang kolektahin ang mga ito, ngunit ngayon
ngayon na ang oras to take matters into his own hands, so now it's Avengers Infinity War. At the end of Thor Ragnarok, ang barko ni Thor ay inatake ng walang iba kundi ang malaking masamang tatay na si Thanos. Ay nakuha na niya ang Power Stone na nangangahulugang nawasak niya si Xander, at ngayon ay hinahabol niya ang Space Stone, ang Tesseract, na mayroon si Loki. Nabugbog na niya si Thor, ngunit ngayon ay gusto ng Hulk ang ilan na sinubukan niyang basagin, ngunit lumabas na alam nilang hindi madaling bagsakan siya ng ilang sigboxing moves, at ang taong ito ay mas malakas kaysa sa ini-teleport ni Hulk. Heimdall ang Hulk palabas doon para patayin siya ng ilong dahil sa pagkamatay niya sa pelikula at klasikong Loki. Hey, let me join you, pero sasaksakin niya pero pinigilan siya niyan. Parang nakita ko kagad na humawak sa kanya at siya kills him. What is Loki dead for real? Sa pagkakataong ito marahil kaya pagkatapos ay kinuha ni ang Space Stone at siya ay nagpira-piraso doon sa lupa na si Doctor Strange ay nakikipag-hangout kasama si Wong. Kapag nag-crash ito ay isang kalahating hubad na Doctor Banner. Thanos is coming. Tony Stark hanging out with Pepper talking about having a kid when Doctor Strange shows. Tony's like, wait, may mga wizards ba tayo ngayon? Nakakuha na siya ng crash course sa Infinity Stones. Sila ang mga napakalakas na bato na kumokontrol sa universo, kaya kahit saan Doctor binabantayan ni Strange ang Time Stone na si Bruce na mga Banner tulad ni Human Thanos. Legit, we got to assemble the Avengers, but Tony's like, oh, that you missed Civil War of the Avengers kind of broke up. Just then a spaceship comes. Thanos has sent some of his goons to get the Time Stone. Bruce tried to Hulk out, but after his beatdown, Hulk ayaw makipaglaro kay Tony na parang alam mo kung ano man ang nakuha ko, ito ay isang bagong nanobot na Iron Man suit. Oh, it like ripples down and whoa, nanobots, it's got some cool new moves. Need still help from your friendly neighborhood Spider-Man. Thanos his iba pang mga henchmen epidemya bilang wizard powers, and there have another magic duel na daig niya si Doctor Strange, pero hindi niya makuha ang oras na ninakaw dahil nilagyan niya ito ng spell. It's find on equipped, so he brings up Doctor Strange. Spider-Man decided to tag along, but he's way too high, hindi siya makahinga. Nahuhulog na ako, pero buti na lang at may bagong suit si Tony para sa kanya. Mas nanobots, at ito ay ang bakal na gagamba na kasama rin ni Tony, at ngayon ay nasa barko si Doctor Strange ay kumukuha ng magic acupuncture. Dumating si Iron Man para iligtas siya. Bubong sinipsip sa kalawakan si Ebony Moss. Wala na, at parang ituloy natin ang pagpunta sa Thanos' homeworld. We'll meet him there elsewhere in space. It's the Guardians of the Galaxy. They run into Thor and he told them all about Alpha Anis is gathering the stones now. Gamora knows a lot about Thanos dahil siya ay inampun niya sa murang edad. Ang plano niya ay lipulin ang kalahati ng populasyon ng universo para makatipid ng mga mapagkukunan o kung ano paman, at kung makuha niya ang lahat ng mga bato ng Infinity ay magagawa niya ito tulad ni Thor. Kung gusto ko maging Thanos ako, need a new super weapon. Rocket Raccoon's like super weapon, yeah I mean, so then Groot go off to do that. The other Guardians go after the Reality Stone, which was last held by the Collector, but they get there, it's too late. Thanos is already there. Gamora tumalon upang labanan siya at sinaksak sa leeg kung anong tile ang madali. Biro lang, lahat ng ito ay isang ilusyon na may utang na mayroon na ang realidad na bato, at maaari na niyang ibaluktot ang realidad sa kanyang kalooban. Ay tila medyo nadaig si Gamora na parang will shoot ako kaya hindi niya ako makukulong. Pero ayaw niya kasi magkasintahan ang dalawang ito. Finally he decides to do it, pero bulalang lumalabas ang ilong nila parang Reality Stone bra, and he pieces out Drax and Mantis. By the way, I guess that's just temporary. Back sa lupa, ang pangitain ay may isip na bato sa kanyang ulo. Maaari siyang magmukhang tao kung kailan niya gusto ngayon, at sila ni Scarlet Witch ay ganap na ginagawa ito. Ngunit siya ay nasaksak ng ilan pang mga thermoses na alipores na narito pagkatapos ng minahan na si Scarlet Witch tulad ng nakuha ni Cho. Off ang aking tao, at sila humingi pa ng tulong. Kung sino itong nasa anino ito ay si Captain America, may kasama siyang Black Widow at ang Falcon. Pinalayas nila ang mga masasamang tao pagkatapos ay bumalik sa punong tanggapan ng Avengers kung saan hinahanap pa rin sila mula sa buong Civil War bagay, ngunit sila ay like, now we don't care about that. Visions like, look, we need to destroy the Mind Stone so then those can get it. Scarlet Witch, I think you have the power, you could do it, and she's like, no, it's in your head, that would kill ikaw. Bruce Banner ay parang, hey, I think we can remove it and you'll still live, but I don't know to do that. Captain America's like, you, I know someone who might cross over in Wakanda. They got super advanced vibranium tech now on Titan. Thanos his home planet the gang made. Buti naman, pero agad silang tinambangan ng mga Guardians ng Galaxy after a bit. Parang wait a second, tao ka, at napagtanto nilang magkampi sila Star-Lord at Iron Man na nagtatalo kung kaninong plano ang mas maganda. Pero Doctor
Ginagamit ni Strange ang Time Stone para tingnan ang lahat possible futures, and it's like, well, how many we win, and he's like just one over on Thanos' ship. He's got Gamora's robot sister Nebula in suspended animation. Pala alam niya na alam ni Gamora kung nasaan ang Soul Stone, at para siyang, look, tell me you are, I will keep torture her. So she brings him the Soul Stone planet where they face the Guardian of the Stone. What, it's Red Skull? Yeah, apparently. When he grabbed the Tesseract, it teleported him here to be cursed as the Guardian of the Soul Stone pa rin. Para makuha ang Soul Stone, kailangan mong isakripisyo ang isang bagay na mahal mo, at Gamora h's like, ha, jokes on you, you don't love anything. And Thanos is like, well, that's not entirely true. Bad. Felicia throws Gamora off the cliff. Turns out he really loves her in his own weird way, and so Gamora is dead. Ouch. And Thanos gets the Soul Stone, so the gang made it a condo they got. King T'Challa the Black Panther and Bucky Barnes the Winter Soldiers, they're too fully on brainwashed now. They have little sister, sure, you try to take out the Mind Stone but a spaceship crash. The bad guys can't get through a conscious force field. Buti na lang may infinite supply sila ng mga generic na CGI monsters na nagawang makalusot, kaya lahat ng bayani ay nababagay. Ayaw pa rin lumabas ni Hulk, kaya binigay nila kay Bruce ang Iron Man Hulkbuster armor, and it's big battle time. Yeah, out in space, Rocket gives Thor a spare eyeball he had, which, as much as I like the eye patch, probably for the best. They meet up kasama si Tyrion Lannister na hari ng Giant Space Dwarves. Nandito na si Thanos, pinilit niya silang gawin ang kanyang Infinity Gauntlet, at pagkatapos ay pinatay ang lahat ng clasp sa kanilang Starforge ay nasira, kaya kailangan ni Thor na gamitin ang kanyang super muscles para ibaluktot ito pabalik. Bukas kinuha niya ang buong puwersa ng isang bituin na kung saan, as you can imagine, is quite painful, but the new axe is made successfully. Sa kasamaang palad, nakalimutan ni Tyrion kung saan niya inilagay ang handle, kaya Groot's like, hey, I got this. He grown his arm out and boom, leaving wood Groot arm handle. Cool. Battle rages in Wakanda, but the heroes are paraan outnumbered, kaya boom, Bifrost Bridge. It's Thor heroes and its new Stormbreaker acts. He's like, you, what's up, Steve? These are my new friends Space Tree and Gun Rabbit, and with his power-up from Ragnarok and his new axe, Thor is the frontrunner for strongest Avenger. Meanwhile, Thanos makes it a Titan. Na tinambangan siya ng mga mabubuting lalaki, ngunit talagang malakas siya ay nagawang makatakas ni Nebula, kaya natambe siya at sumama sa kasiyahan, at sa pagtutulungan nilang lahat ay nagawa nilang mapasuko siya sa loob ng 1 minuto. Ginagamit ni Mantis ang kanyang psychic powers para pakalmayin siya habang sinusubukan ng mga lalaki tanggalin ang gauntlet, ngunit nang malaman ni Quill na siya ang pumatay kay Gamora ay nabigla siya at sinimulan silang bugbugin na siyang nagpagising sa kanya, at lahat ng nasa likod niya ay galit na galit si Thanos ngayon, kaya hinawakan niya ang buwan at ibinato ito sa kanya na agad na natamba ang lahat ng mga bayani sa ikalawang baitang. Ngunit si Dr. ang kakaibang Sorcerer Supreme ay master ng mystic arts. May mga cool na tricks siya, pero nabigo sa Infinity Stones ay napakalakas para sa kanya. Round 2 is Iron Man in his new nanobot suit. May sweet moves siya, at si Thanos ay parang walang nagpapadugo sa akin ng sarili kong dugo, pero napakalakas pa rin ni Thanos at sinasaksak niya siya, wawakasan niya. Pero si Dr. kakaiba ay parang, wait, if you spare his life, I'll give you the Time Stone. So boom, 5 Infinity Stones for Thanos, and he pieces out of there. Tony used his band-aid spray to fix his stab wound, and he's like, hey, why did you do? Na nakita ko na ang lahat ng mga hinaharap ay nagtiwala sa akin. Ito ang tanging paraan pabalik sa mundo ang labanan. Ay patuloy na galit na sumali si Scarlet Witch sa labanan, at siya rin talaga in the running for strongest Avenger, but then it's Big Bad Daddy Thanos. He's way stronger than any of them, and with 5 Infinity Stones, it's not even fair na hawak ni Captain America ang sarili niya sa loob ng 1 segundo bago siya pinatalsik ni Thanos, kaya ang mga pangitain tulad ng sanggol ay kailangan mong sirain the Mind Stone right now. So she blasts it with all her power, and it works. Buho, Mind Stone exploded and Vision completely disintegrated, but Thanos got that Time Stone. Let me just undo that real quick, and Yannick pulls out the Mind Stone. Hindi gaanong pinong nakakapatay din ng paningin, pero ngayon boom, Thanos lahat ng 6 na Infinity Stone Fruity Pebble Rainbow Power. Si Thor ay nagpapakita ng mga bagong kilos na ito, at ito ay talagang makapangyarihang palakol. Oh, stabs Thanos. What story like? Yeah, you like that? I'm the strongest Avenger, but Thanos says parang dapat tinutukan mo ang ulo, at oh, it's the snap and those pieces out of there, and it's like, wait, what does that mean? What happened? Oh, Bucky Barnes disintegrating into dust. Black Panther gone. Groot gone. Scarlet Witch gone. He's killing half the populasyon sa buong universo. Sa Titan Mantis na wala, Drax na wala, Star-Lord at Spider-Man. Peter Parker, hindi maganda ang pakiramdam ko, Mr.
Buti na lang nasira na rin siya at tinupad nito ang pinakamasamang bangungot ni Tony na siya ang tanging nakaligtas maliban sa Nebula ay nandoon din siya kaya ang napakalaking cast ng mga bayani ay ganap na nasira at si Thanos sa kanyang mga gawain sa buhay ay makakapagpahinga na at sa ganoong paraan ang Avengers Infinity War ay nauwi sa isang ang susunod na wakas ay Ant-Man at ang putakti. Pagkatapos ng gut punch ng Infinity War ito ay isang masaya, light-hearted movie and Men and the Wasp team up they fight the Ghost who turns out to be pretty much a good guy but more importantly they deal with the quantum realm. Hankins' wife the original Wasp was lost there when she went way too small one day kaya sa pelikulang ito sinubukan nilang bumaba doon at iligtas siya at nagtagumpay sila ngunit sa eksenang after credits pinadala nila ang Ant-Man pabalik doon upang magsaliksik ng mga quantum stuff at sa kanan habang nasa loob siya the snap happens and what he's trapped in the quantum kaharian mo. Alam na may bahagi iyon sa Endgame kahit papaano at sa wakas ito ay Captain Marvel. Long story short, Carol Danvers was a U.S. fighter pilot but an explosion gave her really strong superpowers. I'm talking Dragon Ball Z Super Saiyan strong but she left Earth because she need to use her superpowers to save the rest of the galaxy and that's where she's been the last 30 years but before ibinigay niya ang kanyang beeper number kay Nick Fury sakaling magkaroon ng anumang totoong emergency at ginamit niya ito sa unang pagkakataon sa pagtatapos ng Infinity War kaya narito na ang kumpletong Marvel Cinematic Universe recap hanggang sa Endgame. Maraming salamat po sa panonood.